Magandang araw po ulit mga kabayan at medyo makulimlim po ngayon ang panahon at medyo mahangin. So magluluto tayo ng isang masarap-sarap na merienda. At tamang-tama ay para share na merong hangover. So meron tayo din yung tuwalya ng baka. Ayan, shout out po ulit kay Ma'am Annette Mitchap. At tayo ay binigyan ng libreng tuwalya ng baka o beef tripe. Gawin po nating lugaw o goto. Goto ng taga Maynila. Una po natin gawin ni atin munang ibablanching. Blanching muna natin yung ating tuwalya. Para po wala yung kalikamor, yung mga impurities. Para malinis na malinis yung ating goto. Lagyan lang po natin ng asin. Para pampatanggal din po ng amoy at saka pampalinis yung asin. Tapos, takluban na po natin para mabilis kumulo. So, habang iniintay po nating mablanching yung ating tuwalya ay i-prepare muna natin itong ating mga gagamitin. Meron na tayo ditong kasuba. Ayan, meron na po tayo diyang hinanda na fried garlic. Tapos, gagamit din po tayo ng sariwang bawang, dahon ng sibuyas o spring onion, luya, kalamansi, patis, paminta, sibuyas. Ito pong sili ay optional. Tapos ay gagamit din po tayo ng malagkit na bigas. Gayatin na po natin yung ating panggisa. Unahin natin itong sibuyas. Liliitan natin ng gayat. Pitpit din po tayo ng bawang at 2 pirasong gamitin natin. Ilagay natin sa plastic para hindi tayo limot na limot at hindi mananalsik. Pitpitin lang po natin yan. Lagay din po tayo ng luya. Itong ating luya ay balatan muna natin. Uwi na po natin itong ating binablanching na tuwalya. Maganda na ang pagkakablanching, malinis na. Atin na pong hahanguin at huhugasan natin yan. Hugasan lang po uli natin yung ating beef tripe para malinis na malinis. Gayatin natin. Depende sa gusto nyong gayat, pero ito po ay gagayatin ko ng pahaba. Yan, medyo malapad muna, tapos ay gayatin natin ng pahaba. Gayatin na natin para po mamaya ay pag pinalambot natin ay dire-diretso na tayo. Ayan, ganyan. Gagamit po tayo ng pressure cooker. Ihulog na natin yung ating ating tuwalya. At palalambutin po natin yan. Simplahan lang po natin ng kaunting asin para may lasa. At tubigan na natin. Dahil yung tubig po niyan ay, yung kaldo niyan ay gagamitin din natin. Okay? Takluban na po natin. Buhayin natin ang apoy.
Yan. Palambutin po natin yan. Pagka sumipol na, pag sumipol na mga kabayan ay hurasan natin 30 minutes. Okay, pinalamig na po natin yung ating ano. Buksan natin yung ating tuwalya. Testingin natin kung malambot na. Malambot na. Malambot na po. Pwede na yan. Hahanguin natin. Bukas tayo ng salaan. Hanguin natin. Lagay po natin dito. Yan. Para hindi kasama yung kanyang kaldo. At yan po ay ating igigisa. Ating tuwalya. Okay, mainit na ho yung ating kawali. Maglagay na tayo ng mantika. Magigisa po tayo. Gawa tayo ng aswete oil. Para mas masarap tingnan yung ating lugaw. Gamit tayo ng aswete oil. Lagay tayo ng luya. Tapos lagay na po natin yung ating bawang. Sunod na po natin yung ating sibuyas. Hulog po natin yung ating deep fry. Isa po natin para masarap. Oh, ganda ng kulay oh. Kuha ka ba yan? Ayan. Isla po natin. Lagay po tayo ng paminta. Patis. Tapos lagyan din po natin ng beef cubes. Halo-halo ulit. Lagay po natin yung ating malagkit na bigas. Tama natin sa gisa. Dagdagan natin ng kaunting bigas para hindi nakakaumay. Ayan, may kaunti ring ordinary rice. Lagay po natin yung sabaw. Sabaw ng ating pinagpakuluan ng tuwalya. Tapos dagdagan lang po natin. Halo. Gandang kulay mga kabayan pagka merong aswete oil. Para siyang medyo madilaw-dilaw. Ayan o. So, lulutuin lang po natin dito yung ating malagkit na bigas. Saka yung bigas natin na nilagay. Lalapot ko maya-maya pag naluto yung Dire-diretso lang po ang ating halo para hindi nakapit yung ilalim. Ito na yung mga kabayan lang. Ito na yung ating bigas. So,
Oh. Malabot na. Ang bangaw. Lagyan natin mga kabayan dito. Kasubha. Ayan, kasubha po ilalagay natin. O, safflower. Iba po yan kita saffron. Meron po yan katulad na akala ni saffron pero hindi po yan saffron. Safflower po yan. Para magkatulad sila nung tsura ng kasubha. Kaya nililinaw natin. Baka malito kayo. Pero para di po yung saffron ng bango nung nilagyan natin ng kasubha. Kaya ang ganda ng kanyang tsura. O yan. Okay na po itong ating lugaw at depende na sa panlasa nyo mga kabayan. Pwede po kayo magdagdag ng patis. Depende sa panlasa ninyo. Tama-tama mga kabayan na, kulimlim na naman at parang uulan na naman. At medyo mahangin, sarap umigop nito, sarap kumain ng lugaw. Goto lugaw. Ayan o. Okay na ito, patayin na natin ang apoy. Santok po tayo. Ating goto lugaw. Yun. Yan, lagyan po uli natin ng dahon ng sibuyas at lagyan natin ng bawang, fried garlic. Ito na mga kabayan, yung ating goto lugaw. Yan, ang ating sinahog ay tuwalya ng baka. At depende na sa gusto nyo, pwede nyo i-adjust ang lasa nyan at pwede nyo po yung subukan. Kung kayo ay ng negosyo, pwede yung gawing negosyo yan. Goto lugaw. Tuwalya ng baka yung sahog at isa po yan sa pinakamasarap na luto ng tuwalya ng baka. Lalagay natin sa lugaw. Lagay natin ang kalamansi. Yan, pipisa natin ang kalamansi. Yan ang magpapasarap dyan. May kalamansi. Tapos ay timplahan din po natin ng paminta. Gusto ko medyo may paminta. Ayan. Haluin lang po natin kaya mga kabayan. Ayan. Okay. Tapos tikman na natin. Siyempre dapat ganito. May kasamang tuwalya. Ayan. Tikman natin. Sarap. Sarap mga kabayan, tapos yung tuwalya ay malambot. Tamang-tama pagpapalambot natin ito sa tuwalya. Pwede nyo lagyan ng sili mga kabayan kung mahilig ka sa manang. Harap, masarap. So yan, hintay lang po namin yung aking hintay ko lang po yung aking mga pamangkin at darating na sila galing school at pamimerende natin itong ating ginawang goto lugaw. So yun mga kabayan, hanggang dito na lang po tayo at marami po ulit salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating mga video. Iingat po palagi tayo lahat mga kabayan. Sana po ay may natutunan tayo kahit paano at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo ulit sa susunod ko pang mga videos. Kain po tayo ng goto lugaw. Goto lugaw.